Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European Film Festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro. Mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. A Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ito makalipas ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mahapon. Hindi pala mahapon. Mainit pa rin na hapon. Kahit po medyo may mga paulan-ulan ng nararanasan. Ngayon pong happy Thursday afternoon. Ika-4 na po tayo sa buwan ng Hunyo. It's June 4, 2026 mga kaibigan.
Muli po, samahan niyo po yung lingkod may binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon at tayo po ay patuloy na nakatutok sa iba't iba pong mga balita, no? Mga ganap sa ating bansa, lalo na po dyan sa Senado. Ayan, mayroon po tayong mga updates na tatanggapin pa rin maya-maya lamang mula po sa ating kasamang si Raymond Dadpaas. Ano nang nangyayari? But anyway, tayo po ay tututok sa ating pong public service ngayong hapong ito ng Huwebes. Kaya dyan lamang po kayo. Samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon. Dahil meron pong 2 bagyo, no? Ang sabi po ng Pag-asa, may 2 bagyo na inaasahang papasok po sa bansa, no, sa Philippine Area of Responsibility ngayong pong buwan na ito ng Hunyo. At yan pong bagyo na yan, lalapit po yan sa Eastern Visayas at maging sa Bicol Region. Kaya dapat lagi-lagi na po tayong ready. Mas ready pa. Kapag dumarating po tayo sa panahon po ng tag-ulan, dahil ang tag-ulan po sa atin ay disaster, di ba? Oo, pero ayaw man natin, pero pagdasal natin, wag naman na sana. Alam naman natin pagka tayo po naghahabagat lalo na. Yan na po ang reality ng buhay natin. No? Anyway, yung pong forecast ng Pag-asa habang papasok po yan sa PAR, no? Ito sa ating bansa, yung weather systems, kikilos pa rin ng pahilagang kanluran, patungong Southern Tagalog at possible po na tumama sa kalupaan. Ibig sabihin maglandfall po ang bagyo, either Metro Manila o Central Luzon. Yan po'y pagtaya ng Pag-asa, no? And then yung pong LPA na namataan naman sa labas po ng ating bansa, pero mababa naman daw yung chance na maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Kaya mag-ready na po tayo dahil ang tatama po sa atin lagi-lagi na rin yung pong habagat, no? Yan po yung mga magdadala po ng pag-ulan. Lalong-lalo na po ang mga area ng Bataan, Pampanga, Pangasinan, Tarlac, Zambales. At ganun din po sa bahagi po ng Cordillera, Cagayan Valley. Nako, Jayan Mi. Calabar Zone, Mimaropa. At yung nalalabing bahagi po ng Ilocos at maging Central Luzon, kabilang po ang Metro Manila. Kaya pala maulap no? So yan po ang ating weather. Pero ilang lugar pa rin po sa Visayas, sinasabi po ng Pag-asa, nakararanas pa rin na matinding init. Lalo na po kahapon, naranasan din yan. Merong ilang stations ay ng Pag-asa po nakapag-record ng danger heat index levels sa kabila po ng mga pag-ulan na nararanasan dahil po sa habagat. So umaabot pa yung heat index nila, lalo na po dyan sa Rojas City sa Capiz. Pinakamataas na heat index Western Visayas daw po 44 degrees Celsius. At yan po ay nasa ilalim na ng danger category. So meron naman yung mga ipinailalim sa tinatawag na extreme caution, nakakaranas pa rin sila Yung category na yan, nakararanas po ang 40 degrees Celsius. Yan hanggang 39 degrees Celsius. Ingat-ingat pa rin sa kalagayan po ng ating panahon. Ngayong hapong ito mga kaibigan, makakausap po natin at makakasama. Nasaan na ba yung ating mga guest? Sige, di pa napasok dito. Sandali lang. Okay, meron po tayong mga guest live maya-maya lamang. Pero bago po sa kanila, makakausap natin sila sapagkat marami po tayong mga kababayan ay bahagi po ng kanilang programa. So in the meantime, siguro puntahan muna natin ang ating team operation tulong na bumababa pa rin tayo dun sa ating mga kababayang nahihirapan dahil sa mataas na halaga ng gasolina pa rin. So puntahan natin ano bang mga pinuntahan ngayon ng ating team operation tulong. Siguro mga tricycle driver dyan sa Caloocan City. Alamin natin mula sa ating team operation tulong, Isa Gabriel. Saan kayo ngayon sa Caloocan? Go ahead, Isa. Okay, puntahan natin ang Caloocan City. Go ahead, Isa Gabriel.
Oo, nakapatch na ba si Aiza? Oo, walang Aiza ako naririnig. Go ahead, Aiza. Antabayanan natin si Aiza Gabriel. Nakikita ko pero di ko naririnig. Ayan, standby lang. Pupuntahan natin ang Caloocan City dyan po sa may tricycle arena at bigyang daan po natin yung ating mga tricycle driver na kabilang po sa ating pong pinupuntahan sa mga panahon na ito at makapagbigyan man lang tayo ng konting handog sa kanila lalong-lalo na't makadagdag sa kanilang hapagkainan yung ating mga tricycle driver. Okay. So alam ko naririyan sa area. Okay, go ahead Aiza Gabriel, go ahead. Aiza? Wala naman. Okay. Sige po. Sige lang. Maya-maya antabayanan po ninyo pupuntahan natin si Aiza Gabriel. Anyway, tayo po ay nakatutok din sa supply ng ating tubig. Lalong-lalo na po yung ating potable water dito po sa Metro Manila mga kaibigan. Napakahalaga po yan ngayong tayo po ay papasok naman sa tag-ulan. Pero yung tubig daw natin sa Angat Dam bumababa, sa kabila ng malalakas na ulan sa nakalipas na mga araw pero hindi naman tumatama doon talagang bababa yung antas ng tubig natin. Yan po yung tubig na sinusupply sa atin sa Metro Manila. Pero sabi po ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang naitala nila 172.07 meter yung taas ng water elevation sa dam hanggang alas 6 po ng umaga kahapon. So mas mababa sa 35 centimeter kumpara po sa naitalang 172.42 meters noong pong Martes. So, ngayon po ay patuloy daw po yung coordination ng National Irrigation Administration o NIA sa mga lokal na pamahalaan at mga concerned agency para matugunan yung possible baka daw magkulang ng supply sa tubig ang ating mga sakahan. So, isa yan sa concern bagamat tayo po'y pasok na sa panahon ng tag-ulan. So, anyway, yan ang ating tututukan sa pamamagitan po ng ating mga otoridad. Okay, puntahan na natin si Aiza Gabriel. Aiza, magandang hapon sa inyo dyan. Yes, Miss May, isang makulimlim na hapon sa inyo dyan sa studio. Nandito tayo ngayon sa bahagi ng Caloocan City para naman kumustahin ang ating mga kasama ngayon, ang ating mga kuyang driver dito pa rin sa bahagi ng Dagat-Dagatan, corner Langaray, tama mga kuyang? Corner Langaray dito sa Caloocan Miss May. Ngayong hapon kasama natin si Kuya Federico. Kuya Federico, kaway-kaway kay Miss May. Ayan si Kuya Joel. Kuya, eto ma'am, artistahin. Kuya Paquito. At syempre si Kuya Vicencio po. Eto, ay pagkwentuhan muna tayo sa kanila. Kuya Vicencio, kumusta naman po ang biyahe nyo ngayong araw? Medyo maganda naman, ma'am. Kaso lang ngayon, wala nang pasahero talaga. Puro standby ang ginagawa namin. Kaya medyo, maulan pa. Kaya wala tayong magagawa. Medyo tambay-tambay lang, maghihintay ng pasahero. Sana may dumating na pasahero para makabiyahe. Madagdagan yung kita kaninang umaga. Kasi alas 5 pa lang, andito na ako Hanggang ngayon, medyo buhay pa. Kailang ikot ka na ba, Kuya Chris? Kaninang umaga, naka 600 naman ako. Kaya lang pagkatapos nun, mga alas 9, wala na. Higa-higa na lang kami sa tricycle. Habang naghihintay, nakatatlong biyahe pa lang ako mula kanina, alas 10. Hanggang ngayon, ito. Nung oras na. Pauwi na naman ako, alas 5. Okay lang. Ganda lang. Eto ma'am, si Kuya Paquito. Kuya Paquito, kumusta po ba? Kanina parang basa dito sa area na ulan po. Maulan po kahit paano po. Tiyaga-tiyaga lang po kahit maulan. Paano po ang nagiging discussion niyan, Kuya Paquito? Habang nakaupo po, gaantay na lang ho ng darating yung pasahero. Kahit pa paano, meron. Hindi po ba kayo, tawag dito? Diba may mga tao na dumadaan-daan yung sumasalubong ng pasahero? Pwede ba yung ganun dito sa ruta nyo? Pwede naman po pag sumakay sila. Sila, ma'am. Miss May? Go ahead.
Ito naman, Miss May, si Kuyang Joel. Kuyang Joel, may mga anak pa po kayo na nag-aaral. Opo, dalawa nasa Katbalugan, Samar. Okay naman yun kasi mga scholar naman sila ng eskwelahan. Kaya hindi ako nabibigatan sa kanila pagpapaaral. So, kuya, katulad ng mga nabanggit kanina nila, Kuyang Chris, medyo mahina nga ang biyahe. Paano po ninyo nadidiskartean yung pang-araw-araw? Wala. Tsaga na lang kami sa pilahan namin. Hindi naman kami pwede maglagari sa kalsada kasi maraming tasikid, mga bawal. Kasi may mga sarili mga tuda yan eh. Kaya kinagawa namin, antay kami sa tuda namin, antay kami ng pasahirong darating. Yun lang po. Kapag, Kuyang, yung misis, kumusta naman? Magkano ba na iuwi mo sa isang araw? Ay, kung magkano ang ibibigay ko sa kanya, wala naman siya magagawa, ma'am, kasi yun ang kikitain ko. Kung mayroon. Kung wala, pasensyahan tayo. Kung maganda na lang, kung hindi ka nasisiraan ng tricycle mo, may uwi ka talaga kahit pa paano. Hindi po. Madalas ba masiraan ng tricycle? Siyempre, ma'am, sa bigat ng pasada namin, malayo yung mga katakbo namin, may nasisiraan talaga, ma'am. Hindi naman halos araw-araw nasisiraan, pero may time pa yan nasisiraan kami. Nababawasan. Yung income namin na panggasolina, pang-pauwi sa bahay, minsan nawawala na lang. Kanta na lang, bukas naman kung may grasya. Tumating. Ito, may ang tukayo ni Kuyang Fed, ka-Feds natin, no? Si Kuya Federico. Kuya Federico, ngayon pong araw, magkano na po ba ang inyong kinikita sa biyahe? Ngayon po ma'am, medyo matubal ngayon eh. Siguro na mga 500 lang pinita ko. Wala pa ganong pasok ngayon sa estudyante. Kaya medyo matumal. Pero kahit gano'n pa man, kami diskarte namin, kailangan lang sipag, taga. Kaya daling araw pa, nandito na kami hanggang ngayon. Hanggang mamayang gabi pa po ito, ma'am. Para lang matugunan namin yung mga pangailangan sa araw-araw. Ito sa bahay, pangkain, tapos yung mga bayarin, kuryente, tubig. Kaya kailangan talaga taga. Kahit matumal, kaya huwag kang sumuko. Tuloy-tuloy lang, laban lang. Laban lang. Miss May, may katanungan po ba kayo sa ating mga kasama ngayong hapon? Miss May? Okay, ibigay na natin, Isa, yung mga regalo sa ating mga tsuper. Sige po, Miss May. Naku, eto, umaambon-ambon na nga. Kaya tayo naman dito sa DZRH Operation Tulong ay magpapaulan ng kaunting sorpresa sa ating mga kuyang tricycle. Tanggapin niyo po ang handog ng DZRH Operation Tulong. Ayan po. Ayan, syempre merong laman yan na mga bigas, mga delata, pwede na nilang ilatag sa kanilang hapagkainan. Yes, Miss May, na kahit pa paano po ay sana makatulong. Marami pong salamat sa DCRH. Kayo po, Kuyang, ano po, saan niyo po gagamitin? Paano niyo iaabot mamaya yan kay ating pag-uwi? Ay, nako, tuwang-tuwa siguro to kasi maliban siguro sa kunting pira, mayroon pang binibigay na kunting tulong ng DCRH, Operation Tulong. Kayo, Kuya Frederick, baka po may gusto kayo sabihin? Una po ma'am, pasalamat ako sa Diyos dahil hanggang ngayon po yung DCRH patuloy pong tumutulong. Kagaya namin na mga tricycle ang hanap buhay, medyo kapos nakita namin. Malaking tulong na po sa amin to ma'am. Kaya maraming salamat po sa inyong istasyon ng radyo DCRH. Palagi po ako nakikinig yan noon ma'am, pero ngayon wala na akong radyo eh. Kaya bigyan mo na radyo si Kuya, wala na siya radyo. Promise mo, bibigyan natin siya na radyo. Paborito ko yung istasyon niyo ma'am noon pa. Oo. Sino po ba pinakikinggan ninyo, Kuya? Kasi si Joe Tarok. Oo. Maganda magbalita yun, talagang patas. Kaya nyo, Kuya, at sasabihin natin kay Sir Sherwin na minsan bumisita rito para madalang kayo ng medium component nila. Ayun, Miss May, at eto nga't mamamasada pa tayo kasama ang ating mga kuyang driver dito pa rin sa Caloocan City. Ito si Aiza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat sa ating mga tricycle driver. Diyan po sa Tricycle Arena sa Caloocan City. Ayan, ingat-ingat lang po kayo sa inyo mga biyahe. Yan po yung munting handog natin para po sa kanila na talaga namang pinapasan pa rin yung mahal na presyo ng gasolina. Di ba? Lagi-lagi. Buti nga hindi sila nababambo ng kanilang mga misis pag wala silang maiuwi kasi nga mahal ng gasolina. Di ba? Anyway, maraming salamat sa ating team operation tulong. At tayo po ay babalik ha. Standby lang po kayo dahil ang ating mga partner, ang sisipag talaga ng ating mga partner Rotarians. Sa bagay, sa dami nila, napakarami din pong natutulungan talaga. Iba-ibang mga communities, iba-ibang mga adopted communities po na kanila pong pinaghahatiran or hinahatiran ng kanila po mga programa at proyekto in partnership po lagi sa DZRH Operation Tulong na ganun din naman po ang ating layunin. Kaya pagka po tayo nagkakasama-sama, mas marami po na nagkakasama-sama, mas marami din po tayong naaabot na ating mga kababayan. Kaya standby lang po para po sa Rotary Club of Manila Bay ng Rotary International District 3810, ating mga kapitbahay na Rotarian. Sandali po lamang. 20 minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Easy. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa music, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tulong sa paglilingkod sa pag-alalay. Kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Sa pagtulong. Mga kaibigan, oras po natin. 26 na minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Eto na. Standby lang sa ating pong partnership sa Brigada Eskwela. Meron pa rin tayong Brigada Eskwela dyan po sa lalawigan ng Batangas. At of course, alamin natin mamaya ang Magbangis, ang Operation Tulong Magbangis. Meron din yata sa Pasay. Alamin natin yan mamaya. Kasi ang DZRH Operation Tulong po ay ang ating bawat team ng Operation Tulong may kanya-kanya pong partnership. Merong mga eskwelahan kung saan tayo po ay nakikibrigada bilang suporta sa ating mga mag-aaral na papasok po for this school year 2026-2027. At ngayon mga kaibigan, puntahan na po natin ang ating mga panauhin live dito sa ating studio. Ang masisipag na United Chosen President, ang masipag na United Chosen President, UCP ng Rotary Club of Manila Bay, UCP Lani Sison. Ayan, Ma'am Lani, magandang hapon and welcome po sa Public Service Hour. Sige po, pindot-pindot lang. Ayan po, yung kulay green. Kulay green. Ayun. Good afternoon po, Miss May, and good afternoon po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programa sa DZRH. Thank you very much for having us this afternoon. First time ng Rotary ko, ng RC Manila Bay. And then, kasama po niya, sino po ba? Ma'am Heidi? Opo. Yes. Ma'am Heidi Elizan, Rotary Club of Manila Bay din. At kayo po ang incoming president. Hi Ma'am Heidi, magandang hapon. Ayan po. Magandang hapon po sa lahat. Masaya po kami nandito ngayon, our first time. Oh, pero ang alam po namin, DZRH has been a long-time partner of Rotary worldwide, nationwide, worldwide. And worldwide through partnerships din ng ating mga nandito. Ako po yung club secretary po. Kayo po ang club secretary. Ang minus lang si Ma'am Burley, no?
Magdayaw. Ayan, okay. Welcome po ang sa ating Rotary Club of Manila Bay under Rotary International District 3810. Napakarami nating mga clubs na partner under 3810, even mga 3780, 3800, 3830, lahat na. Pero iisa ang layunin, yan po ay matulungan yung ating mga kababayan. Kaya napakaswerte ng gobyerno dahil marami pong partners sa pagtulong sa mga programa at proyekto na naibababa na hindi kaya mag-isa ng gobyerno, pero maraming nagagawa ang mga non-government organizations katulad po ng Rotary Clubs, ng Rotary International. Okay, welcome po. At ang Rotary Club of Manila Bay, saan po ang base ninyo dito? Of course, malapit kasi hindi pa namin kayo nakasama. First time na makasama po natin. Ayan, sige po, pindot lang. Ay. Sige lang po, diin. Ayaw. Ayun, okay. So actually, we don't have what particular base naman po. The name is Rotary Club of Manila Bay, but our members come from all over. So meron pong from Parañaque, meron from Marikina. Ang meetings po namin normally po either Makati or Ortigas. But Manila Bay holds a very special place in our hearts. So kaya yun po ang aming napiling pangalan 30 years ago. Wow, 30 years ago na naitatag ang RC Manila Bay. Opo, that's correct po. Opo, at syempre, gano'n na ba karami ang members ngayon ng RC Manila Bay? Well, right now po, meron na kaming 80 members. Oh, ang dami. Yes, opo. We are the third biggest sa aming District 3810. Wow. Natutuwa naman kami. At least first time nakasama na namin kayo. Yes, super thank you po. Sabi ko, kapitbahay lang, Manila Bay lang. Manila Bay na yung CCP. Yes. Di po ba? Ayun. So, welcome po sa Public Service Hour as our partner. At nakita namin, ang dami ninyong magagandang programa, na naisagawa. Mamaya bago natin pag-usapan yung Youth Peace Summit, yung Voice of the Youth 2026, ang ganda po niyan. Okay, pag-usapan muna natin, ano muna ang mga signature project and program mo po under you, kasi kayo po ang UCP at malapit na ring tapos malapit na po, nagbibilang na ng araw. Ang Rotary Year, so might as well, ano po yung naging signature project o program po ninyo under your term? Yes, so actually, ang dalawa po talaga sa malaking projects namin sa Rotary Club of Manila Bay is number 1, yung pacemaker project namin. Wow, laki. So far we've had more than 640 patients na natulungan po natin free of charge. Nalagalagay po tayo ng pacemaker doon po sa mga indigent patients na nangangailangan. And this is in conjunction in association with Dr. Rogie Tanco from Manila Doctors Medical. And then, of course, we have a team of past presidents who oversee the project. The other one naman po is yung Luwalhati ng Maynila. This is a home for the abandoned elderly sa Marikina. Parang siya gitna ng Marikina at Manila. Natuwa nga kami, nakita ko, because lagi po namin silang partner. Because nandun po sila sa loob ng Boys Town. Yes, Boys Town and Luwalhati. Pag nandun po kami, pareho na po yun. Yes, parang sinuyod muna po siya. Yes, so, under one compound. Correct. So far po, we've built 6 houses for the elderly there. Nag-start kami about how many years ago? 2018? 2018, wow. Yes. So we've had a lot of partners there po. Meron kami isang partner for one house na Rotary Club of Siyung, South Korea naman. And then we're also very happy to say na si Senator Risa has also helped us with one of the houses. Also si Senator Coco. And it's a continuing effort kasi alam nyo naman po. Kaya pala may marker kayo doon. Yes, opo. Yeah. Hindi po namin papabayaan. Opo, nilibot kasi namin yun once a year na nagdadala din kami ng mga partners na katulad po ninyo. And we're doing parang style caravan. Yes. Kaya lahat doon, medical, feeding, and gift giving. Opo. Na kailangan ng ating mga bando. That's true. And di ba, tuwan-tuwa po sila pag nagpupunta tayo doon. Talagang may sayawan na nangyayari, may kantahan. Ang pinagpapasalamat lang namin, even yung mga age nila, pag napunta kami doon, lagi nila kaming naaalala as DZRH. Yes. Because may dalayatan ng radyo doon na nakikinig pa sa amin. Kaya every now and then nababati namin sila, pero right now hindi ko alam kung, kasi every time na pupunta doon, pag once a year ka lang, may namamatay, di ba? Yun nga po ang sad doon. May nawawala, nakakasad lang. Share ko nga po namin. Yung isang beses na, yung last na punta namin doon, merong isang lolo na naiyak siya kasi meron daw po siyang 2 girlfriend doon. Parehas po nawala na. Kilala mo po siya. Si Lolo. Nakalimutan ko lang din, pero kilala namin kasi makwento yun si Lolo. Opo. Yun, naiyak siya dahil wala na daw. Wala na daw siyang partner.
partner. Sabi ko, hanap na lang po kayo ulit ng bago. Kasi magaling sila mga sumayaw, magaling kumanta. Opo. Ganun po sila dun eh. Opo. So, yung isa pong project din namin there is naglagay din po kami ng water tank. Kailangan nila yun. Kailangan po, opo. Tapos that is in association also with the former governor of District 3810, si Governor Joyce Ambrey. Yes, you've heard of her, no? And then, but this year, during the term of our next president, si Clarence Rivera, we're going to take that a step further, yung water na yan. I think Heidi has more details on that. Yeah. For the coming year, na Rotary year, starting July 1, we hope before 2026 ends, we will be able to put up the water purifier for all the 6 houses. So, hindi po natatapos ang aming programa. Kasi, in addition to that, since 2018, because we recognize the need, nagbo-bloat po kasi yung mga elderly as clients. Pero kulang po talaga ang shelter nila o yung dormitory. That's why nag-commit kami sa City of Manila that we can build up 5. Pero over the year, nagkaroon na kami ng 6. 6 na siya. So hopefully madadagdagan pa po. Pero dahil nga nagbo-bloat yun at nakita namin kulang yung mga caretaker, ang club namin nag-initiate through the project chairman, Bobby Esteban Lar. Sabi niya sa club, we need to add caregivers. Yes. So, nag-set up kami ng 3 more. Kami ang nagbabayad since 2018. Yes. Up to now, so yun po yung aming isa pang programa. So, hindi po siya nagtatapos kasi it created work also. Yes. And one of the worker now as caretaker is a graduate of Boys Town. So, yun po yung Yan, nakakatuwa po pagka pinagsama mo yun eh. Yes. Punta ka muna dun sa mga bata, and then punta ka kina lolo't lola. Opo. Tapos yung mga lolo't lola, pag darating ka dun, di ba, ma'am, parang lagi sila may hinihintay. Di ba? So, parang pag naisip po, twilight years talaga ng mga lolo't lola yun. Yes. We'd also like to mention po, we'd like to thank also Astoria Plaza Hotels. They also donate, ma'am, yung mga nagamit na slippers, bed sheets, linens, towels, which kailangan din po ng ating mga lolo't lola sa luwalhati. So, thank you very much din po sa Astoria Plaza Hotels. Malaking tulong din po yun. Salamat po. Ayan, natutuwa kami pagka ganyan na may mga nadadagdag na grupo pumupunta ng luwalhati. Tsaka nanganganak po siya, Miss May. So, parang ngayon, meron kaming isang initiative naman for Boys Town and Girls Town. This is parang mental health initiative naman siya. And then how to make them parang sustainable after they leave Boys Town and Girls Town. So skills training din po ang objective natin. Hindi po nauubos ang pwedeng gawin doon sa area na yun. Oo, kaya nga dapat yung gobyerno din mas malaki suporta sa ganun, 'di ba? Ganun, mas kailangan po kayo doon, 'di ba? Tama po. Ayun, natutuwa kami, no? Kasi nakita ko, wow, luwalhati ng Maynila. Kasi mahal na mahal namin mga lolo't lola po doon. Balik po tayo doon, magsama tayo this year. Mag-schedule Sino po ba ang susunod na president ng Manila Bay? Clarence Rivera po. So unfortunately, he cannot join us this afternoon. Pero he's also very keen on the projects there. Yes. Sama-sama po tayo. Ayusin po natin yan. Oo, si Sir Clarence pala. Di ba, Alice, sasabihin din natin yan kay incoming Governor Bingcarrion. Yes. Kasi guest ko po siya next week. Great. Si That's Governor. great. Opo. That's good. Malapit po. This, I think on Thursday, kung hindi ako nagkakamali, o Wednesday. Perfect, yes. Yeah, makasama namin ang inyong incoming governor. Oo, matutuwa yun siya. Ayun. Okay, saglit lang po ha. Babalik tayo. Magkwentuhan na tayo tungkol sa inyong mga programa bukod po sa luwalhati. Ang dami po nilang programa at naging proyekto. Sa bagay, kasi patapos na yung Rotary year ni ma'am. Pero tuloy-tuloy lang po yan kahit hindi na sila presidente. Sige pa na sige. Tulong-tulong lang. 36 na minuto po makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
at si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde. Yung samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Lingkod sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, oras po natin, 44 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Kala nyo habang nagko-commercial kami, saya ng kwentuhan namin dito, no, ni na UC Pilani at ni Ma'am Heidi. Anyway, standby lang po. Sandali lang bago natin sila balikan, meron lang tayong mahalagang public service. Dahil yung presyo daw po ng ilang school supply sa Divisoria, bumaba! Aba, good news yan Oo, ang ibinaba daw, piso hanggang 7 pesos. Sabi po yan sa monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI. Sige nga, totoo ba yan? RH19 na Nolasco, Tina? Miss May, bumaba ng piso hanggang 7 pesos ang presyo ng ilang supply sa Divisoria, Maynila. Sa isinagawang sanibuwarsang inspeksyon ng Department of Trade and Industry, Department of Health at Food and Drug Administration sa kabuang 169 na gamit pang eskwela, halos 7 po dito ang bumaba kumpara noong nakaraang taon. Kabilang dito ang plastic cover, ilang brand ng Crayola, bond paper, book paper, ilang brand ng intermediate pad paper at notebook. Punsod nito, hinikayat ni DTI Secretary Cristina Roque ang mga mamimili at mga estudyante na bumili sa Divisoria. Pakinggan natin ang kalihim. Malaki pong mga items ang bumaba talaga yung presyo. Then few have also retained the price. So maganda po ito para sa ating mga estudyante na papasok. Sa Monday, pasukan na. So to everyone, please come to Divisoria. Marami pong choices dito. And mababa po ang mga presyo. Samantala, nasa 22 Yes, May. Samantala, nasa 22 items naman ang nagtaas ng presyo gaya ng Mongol pencil, ilang brand ng ballpen at Crayola, habang nanatili o walang paggalaw sa presyo ang nasa mahigit 100 school supply. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH19 na Nolasco. Sandali lamang po, babalik tayo ha. Okay na ako. Okay. Thank you, Jeric. Mga kaibigan, at ito, balikan na natin ating mga live studio guests. Ha? Of course, balikan natin UC Pilani Zizon and Ma'am Heidi Elizan mula po sa Rotary Club of Manila Bay. Okay, balikan natin. So, sa luwalhati ng Maynila, yun po yung mga naging programa mo, ma'am. At sabi mo kanina, itutuloy-tuloy lang yun. Yung kanina binabanggit mo na provision of 6 houses, yun po yun, ano? Yes po. Tatapusin or malapit na matapos? Tapos na po lahat, actually, tapos na, yung 6 houses. Na-turnover na? Yes. Oh, yes. So, para yun sa ating mga lolo't lola. Yes. Ng luwalhati. Opo. Ay, di matutuwa yung mga yun. Opo. Kompleto facilities? Opo, kompleto po yun. We have a proper turnover to the City of Manila. Yes. Kailan po It ito was nga? graced by Mayor Isko in 2021. Okay. 2021. So by this 5 pa time, 5 pa nun. oo. Tapos ngayon 6. Opo. And then paano po ang pag-iingat dun sa, pagka ganun pala, no? May mga project kayo na ganun.
UC Pilani. Sino ang nangangalaga nun? Sila na? Sila na po. We turn it over to them. Minomonitor nyo? Monitor po kasi meron po kaming past president, si PP Bob Estebanlar, who is there at least once a month. So, nagko-conduct po siya ng mga Bible study, ganyan. Tapos, kakilala din siya ng mga lolo't lola doon. And then, he checks kung ano na ang status ng mga houses, anong repairs ang kailangang gawin. Tapos, we coordinate with the Manila City Hall also, tsaka DSWD. Nung na-turnover ba, furnished ba yun? Hindi po. So, it's sila there. na. Yes. Bare talaga. Pero, tapos, pag ganyan, usually, nagkakaroon ng separate na fundraiser. Pero kasi we have named the one that is funded by the Rotary Club from Korea. They made sure fully furnished yun. So, it continues until now. And pupunta ang club namin sa Korea. Gusto nila magbigay na kami ng list of parang wish projects. list ng mga lolo't lola doon. Ayun, maraming wish list yun, yung mga lolo't lola. Yes. Kaya ako natatanong yun, kasi alam niyo naman minsan sa government, di nila na-maintain yun eh. Yes. Di ba? So, kailangan talaga, pagka kayo yung nagsimula, para maalagaan, may constant monitoring. Yes. Para sa ganoon, yung mga facility ay maalagaan talaga. That's true. Di ba? That's Kasi, true. I mean, sorry kasi sa government, makita mo yung mga facility talagang pag hindi funded, hindi na, di ba? Wala na, papabayaan na. So, sana hindi mapabayaan yun. Para nang sa ganoon, yung ating mga lolo't lola, medyo maalwan naman sa kanila yung facility. Yes. Wow, congratulations po. Thank you po. Merong ganung project. Opo. Tuloy-tuloy po ito ng Rotary Club of Manila Bay. So, hindi po namin napapabayaan ang ating mga lolo't lola. Parang pang ilang years na yan eh. So, wala pong bitawan yan. Opo. Tapos, meron daw po kayong support allowance? Tama ba? Yun po yung pinupuntahan ni Bob Estebanlar. Siya talaga monthly nagdadala ng money for the 2 to 3 caregivers namin. Iba po yung caregivers ng City of Manila talaga. So tuloy-tuloy din po yun. That's why may proper monitoring kami talaga sa project. Okay. And then meron din pong mga medical mission, tama po ba? Yes, that's correct. So, minsan po ang medical missions natin sa luwalhati ng Maynila, minsan po, meron din po kami sa Manila Youth Reception Center. So, ito naman po yung malapit sa City Hall po ito, yung mga, anong tawag sa Juvenile na children in conflict with the law. So, ito po yung mga kabataan na habang nag-iintay ng court dates nila, doon muna sila naka-house. So, sometimes may medical missions po doon, minsan NTB, minsan talagang complete medical mission. But aside from that, meron din po kaming Rotarian member who also goes there at least once a month, also for Bible study and basta yung mga ganong type of services. Life coaching. Yes. Ayun, galing. Tapos puntahan na po natin yung Youth Peace Summit. Oh, yes. Kailan po ito? Kailan? Malapit na po ito. Next week na ano po ba ang Youth Peace Summit? I'll let Heidi explain the Youth Peace Summit. Baby po ni Heidi yan. Ay, sige, Miss Heidi. Well, it was in 2013, started by past President Bobby Galvez. So, it's just a summit. Meaning to say, there are speakers, kung anong issue that time sa Philippines, we set up the venue and then we invite the youth. We go to schools and then the event finishes. And then that was in 2013. And then sometime 2018, during the term of past President Ana Yu, nag-propose kaming dalawa, kasama ako and the fellow Rotarian, Bernie Magdaya, sabi namin, parang kulang kasi walang role yung youth. Ano yung dapat nilang gawin? So as a form of resolution, isip namin, try natin mag-propose ng Voice of the Youth oratorical contest. So it's an inspiration, and then that time the youth director is past President William Yu, and he said, sige, proceed natin, tingnan natin. Then from there that we staged the first district level oratorical contest. And then in 2022, nung naging president na then the youth director William Yu, sabi niya, okay, sige, let's do the first national. So national, lumaki na siya, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. And then we staged the second national during the term of J.J. Moreno as president. And then the third is here, kay Lani na. Now, what are the objectives? Opo. The primary objective is to have a venue to empower the youth to embrace peace, building and conflict resolution. So that's one. And then right now, year in, year out, kung ano yung theme, sinusundan namin, again, it's for the youth. If there is election,
we come up with the theme, it's for them. Related to that, yes. Then lahat ng oration piece, it should hit or give emphasis on the theme. So for this year, what we have conceptualized is Youth United for Diversity, Equity, and Inclusion, which is one of the primary advocacy of Rotary International. Ayun. And of course, last na lang din, ito yung project na talaga masasabi namin, it's a solid project with our sister clubs. So, year in, year out, meron kami ina-anticipate na project to do together. Kasi ano to napakaganda no para sa ating mga future leaders. Right. I mean, bata pa lang sila, alam na nila, no? At syempre dapat meron na silang pakialam sa lipunan. Tama-tama na address din po pala nito yung inyong 7 areas of focus sa Rotary. Pero syempre, first and foremost, yung mga issues ng peace and conflict. Yes. You know, Miss May, we even check for plagiarism. Kasi with AI now, napakadali, di ba? Totoo. So, we had to get a methods by which to check kung talagang original pieces yung gagamitin ng ating mga orators. And we are excited to inform everybody na lahat naman po pumasa. So, we're excited to hear all the champions po from North Luzon. In-expand po kasi natin this year. So, aside from Luzon, Visayas, Mindanao, we also partnered with sister clubs from North Luzon. This is Rotary Club of Baguio Summer Capital. And then with South Luzon po, under Rotary Club of Lubang Island. Tapos sa Metro Manila, this is going to be under our sister club, Rotary Club of Manila Binondo Prime. Then of course, our other sister clubs in Bacolod, Rotary Club of Metro Bacolod, and in Davao, Rotary Club of Central Davao. So magiging parang ano po talagang literal na nationwide na po siya. And it's we're all very excited about it. At the same time, medyo kinakabahan kasi medyo malaki-laki na po ito, and we've received confirmation, Miss May, that si Yorme, Mayor Isko, will be our keynote speaker also sa June 10. So, June 10, excited ang mga saan po students. gaganapin? PUP Santa Mesa po. Okay. At saka oratorical, ano? Opo. Galing. So, kanya-kanyang gawa ito ng kanilang theme. Yes. Pero siguro in addition to that, in the morning, kasi nga gusto namin ma-capture, we don't want the PUP students just as audience. Yes. So we have been conceptualizing that in the morning dapat may workshop or session that sila bilang audience can feel that they are part of the event. They'll benefit from it also. So this year we have in the morning an advertising workshop to be facilitated by our 2 advertising Rotarians, si Ompong Remigio and Bunny Vivero. Yes. Ayan. So, full day affair po ito, Miss May. Pero open po ba to for, or meron lang mga registered na po. Well, para po dun sa advertising workshop, it's open. Then we also have, susulitin ko na po, Miss May, please. Dahil po whole day event siya, we also have a social media contest. Dahil nga po uso ang TikTok at Facebook, Reels at Instagram. So, meron pong kinreate ang aming Rotarian na si Bunny na song for the Rotary year called Ang Rotary Tayo. Tapos may clip po yun, and we have contestants who will perform using that sound clip. Tapos may judging din po tayo na mangyayari, and that will be on the same day. And that is open nationwide. Nationwide din po yun. Nationwide. Ang dami participants. Marami na po. So until when did we extend that? We extended it until June 6. Yan, baka may gusto pa hong humabol. Ayun. So sa mga gustong humabol, paano pong gagawin? Sige. Please visit our page, Rotary Club of Manila Bay, and then find there kung ano yung Rotary Tayo posting namin. There is a link there that will lead you to the mechanics. Now, for further queries, there is a number there. Yes. Please reach us. We will give you the guide how to join the event. Yeah. See you there. Ayun. So, good luck po. And of course, congratulations. Thank you, kasi Miss napakaganda pong programa para sa ating mga kabataan, ang ating pag-asa ng kinabukasan. Di po ba? Ayun, maraming salamat po. Thank you very much po for having us. At magkita-kita po ulit tayo, ha? Pero Miss May, pwedeng humirit lang. Sige po. Kasi nakita ko doon naka-feature sa inyong monitor. The Pacemaker Bank of the club. Pacemaker Bank, so far kami lang ngayon nag-ooperate ng Pacemaker Bank, free implantation and
free implantation for indigent patients na may need Ayun, for the heart. So, pwede po lumapit. Yan yung kaya na Yes, sinasabi. pwedeng-pwede po. Open yan. Opo. Parang meron kaming isang patient yan. Sige po, i-refer balikan nyo lang po namin. sa amin. Ayan, sige po. Ay, salamat. Again, sa Philippines, kami lang po ang Kami lang po ang nag-operate meron niyan. yan. Ang target po namin is 1,000 patients. Wow. So continuous lang po Continuous po ito. Tapos saan pong hospital ito? So usually po sa PGH, Or or Manila Doctors. Manila Doctors. Yes. But we also have in Vicente Yes. Soto Memorial. Sa Cebu. Sa Cebu. Yes. Sige po. Maraming salamat. Okay, Thank you so po. much. Maraming so salamat for much. having us. Oo, And see you maraming soon po salamat. sa Luwalhati. Opo, see you. Opo, kasama niyo kami. Basta sabi nga natin, mas maganda magkasama-sama po tayo. Mas marami. Ayan, mga kaibigan, maraming salamat po ha sa ating UCP ng Rotary Club of Manila Bay. Ayan, United Chosen President Lani Sison, ang kanila pong Club Secretary, Ma'am Heidi Elizan. At siyempre, sa lahat po ng kanilang mga miyembro, no? Welcome po sa Public Service Hour. Yeah, bago tayo matapos, wala na tayong oras, but anyway, gusto po nating i-acknowledge na lamang po yung ating Operation Tulong. Wala naman naka-standby. Naka-standby ba yung Operation Tulong Batangas? Ayan, anyway, pasalamatan po natin ang ating mga nasa Operation Tulong Batangas, sina Ka Eddie Cadelino, sapagkat meron po silang brigada eskwela dyan po sa San Roque Elementary School. Ano? Yan, San Roque Elementary School. Yan, siguro bukas na lang natin bigyang daan dyan po sa may Santo Tomas City sa lalawigan ng Batangas. Ayan, kaisa po natin ang ating Operation Tulong Batangas. Ayan po yung kanilang ginagawa para po sa ating mga estudyante ng paaralang elementarya ng San Roque, no? Santo Tomas City, Batangas. Kaya sa ating team Operation Tulong Batangas, ayan, Ka Eddie Cadelino, sino pa ba? Yung assistant team leader, si Carmi, nakikita ko dyan, Carmi Burgos. At yung ating mga bagong miyembro, dyan, si Rosel Andres, ayan, nakita ko. And then yung ating mga bagong miyembro ng Operation Tulong Batangas, maraming salamat sa ating buong team na talaga naman. Pati si Caresti Padilla kahapon sa Habay Elementary School, acknowledge natin yung kanilang Operation Tulong Magiting, no? Hindi natin sila na ere, pero anyway, bukas siguro ay makasama natin. Wala na po tayong oras. Overtime na tayo. Pansamantala po, maraming salamat. Ako naman may binauhan para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lacaideo Macalma at Ms. Tea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Oras po natin, ganap ng 4:00 ng hapon. This time check. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate!